Hindi niyo pa nabubuksan. Kaya kailangan buksan niyo na yan, kapatid, para bakit po magkaroon ang Galatians chapter ng Jesus Christ, our present help, na mga manggagawa sa church na ito. Amen! Gusto niyo po ba ang taga-Kalasyaw, ang lahat ng manggagawa taga-Kalasyaw ay puro taga-mga tarim? Hindi po, di ba? Mas maganda po ang taga-Kalasyaw ay may sariling manggagawa. Amen! Kaya sabi ko nga po, hindi po masama na mag-volunteer. Mag-volunteer ka, kapatid. Sister, pwede ba kami maglinis doon? Sister, pwede ba namin gawin to? Mas gusto po ng Lord po yun. Mas gusto ng Lord, pinaglilingkuran natin ang ating Panginoong Diyos. Bakit? Pinili ka. Nakadesign ka. Amen? Binigyan ka ng special gift ng Lord. Kaya yung special gift na yun, bakit hindi mo gamitin pagdating sa ating Panginoong Diyos? Amen? Napakasarap po kayo maglingkod sa Lord. Amen? Amen! Amen po? Amen! Masarap maglingkod po sa ating Panginoong Diyos po. Kasi ang Lord, nag-iwan ng halimbawa ang ating Panginoong Hesus sa ating buhay. Nag-iwan siya ng halimbawa na siya'y ipinako sa krus para tayo ay paglingkuran. Pinako si Kristo sa krus, nagbigay ng halimbawa at nag-iwan ng example si Kristo sa krus nang siya'y ipinako. Dahil bakit? Dahil kanya ikaw ay niligtas. Amen. Dahil ikaw niligtas ng Diyos, dahil ikaw nakadesign sa paglilingkod ng Diyos, bakit hindi mo buksan yung special gift na ibinigay sa'yo ng Lord, kapatid, para makapaglingkod ka sa ating Panginoon Jesus? Amen! Amen! Kasi si Jesus mismo ay pinaglingkuran tayo. Amen! Amen? Si Jesus mismo, na tayo makasalanan, ay napaglingkuran niya. Ngayong ikaw namang makasalanan na niligtas ng Lord, bakit hindi po natin gawin na paglingkuran ng ating Panginoong Jesus? Amen. 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 Number 3 po. Sabi po dyan, why serving God is important. Sabi po, Jesus is our example and they show us how to be a servant. Kaya sabi ko nga po kaya, mismo si Kristo ay nagpakita, nagbigay ng halimbawa na tayo ay pinaglingkuran ng Diyos. Amen? Siya yung example. Siya yung nagpakita na tayo, siya yung nagpakita ng servant. Amen po? Amen. Kaya kailangan tayo maglingkod sa Lord. Sabi po sa Matthew chapter 20 verse 28, just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. Sabi po dyan. Sabi po, si Jesus daw po mismo ang Panginoon na parito para paglingkuran, na parito po ang ating Panginoong Jesus para tayo ay maglingkod para sa Kanya. Amen? Amen. At pinakita yun po ng ating, paano po ba pinakita ni Jesus po yun? Pinakita niya po yun sa pamamagitan ng mga disipulo po niya. Amen. Amen? Amen. Kung paano, pinakita ni Jesus sa mga disipulo niya kung paano ang tunay na paglilingkod sa ating Panginoong Jesus. Yun po'y ibinigay na halimbawa ng ating Panginoong Jesus. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much we know that your labor is not in vain in the Lord. Ibig sabihin po niyan, sabi po diyan, labor is not in vain. Hindi mawawala ng kabuluhan anumang bagay na ginagawa mo pagdating sa ating Panginoong Jesus. Amen? Sabi mo sa iyong katabi, mo, stand firm. Stand firm. Let nothing to move you. Let nothing to move you. Ano po yun? Sabi po dyan, kailangan tumayo ka. Kasi sabi dyan, labor
pagdating sa Lord. Sabi nga, di ba, always give yourself fully the work of the Lord. Ibig sabihin, kailangan always mong ibinibigay. Dapat yung fully work ka pagdating sa Lord. Kailangan yung buong puso, buong pagmamahal, yung paglilingkod mo sa Lord. Kaya sabi nga, huwag kang matitinag, maging matatag ka. Amen? Alam ang bagay na ginagawa mo, hindi mawawalan ng kabuluhan po yan, kapatid. Kapatid, amen, kapatid. Amen? Nabulungan ako. Amen? Kasi sabi ng Lord, ang pangako ng Lord, labor is not in vain. Ano mong bagay na ginagawa mo, hindi mawawala ng kabuluhan niyang kapatid. Amen? Amen? Buong-buong ang iyong puso pagdating sa Lord. Amen. Hindi mo yung buong sarili mo sa paglilingkod pagdating sa Lord. Because you know that your labor is not in the Lord. Pag ibinigay mo ng buong-buo ang iyong puso, o binigay mo ang buong-buo mong sarili sa paglilingkod sa Lord, sabi ng Lord, labor is not in vain. Amen? Amen. Amen po? Amen. Kasi ang Lord po, napakabuti po talaga ng ating Panginoong Jesus. Amen? Amen. Sabi niya, anumang bagay na ginagawa niyo, hindi mawawala ng kabuluhan niya. Amen? Amen. Dahil alam natin na hindi mawawala ng kabuluhan anumang bagay na paglilingkod na ginagawa po natin sa ating Panginoong Jesus. Kaya sabi diyan, fully. Kaya sabihin mo sa katabi mo, ibigay mo ng buong buo. Ibigay mo ng buong buo Ang iyong sarili sa paglilingkod. ang iyong sarili sa Yung paglilingkod. kumbaga yung maglilingkod ka sa Lord, yung paglilingkuran mo ang Diyos, ibigay mo na ng todo. Amen? Kasi sabi, pag binigay mo ng todo, labor is not in vain. Hindi ito mawawala ng kabuluhan. Kahit magwalis ka ng magwalis, kahit sabihin mo magaling ka ng upuan, hindi mawawala ng kabuluhan niya. Amen? Sabi ng Lord, labor is not in vain. Kaya yung pag-aayos mo ng upuan, pagwawalis mo sa labas, pagbubunot mo ng damo sa labas, hindi yan mawawala ng kabuluhan pagdating sa ating Panginoong Jesus. Amen? Kaya sabi ng Lord, ibigay mo na ng todo. Ibigay mo na ng todo-todo. Di ba yung sa kanta? Kala niyo kakanta ko. Ibigay mo na. Sabi na, ibigay mo na ng todo sapagkat ang iyong ginagawa is not in vain. Amen? Ibigay mo ng buong buo. Ibigay mo ng buong buo ang puso mo, kapatid. Ibigay mo ng buong buo yung damdamin mo, kapatid. Amen? Minsan, aaminin natin sa sarili natin, minsan nakakasawa. Kakasawa na, araw-araw na lang ako nagwawalis. Nakakasawa na, araw-araw na lang ako nag-ayos ng upuan. Nakakasawa na, araw-araw na lang ako naglilingkod sa Lord. Minsan dumarating po yung time po sa atin yan. Pero sabi ng Lord, stand firm. Maging matatag ka at huwag kang matitinag. Bakit? Anumang bagay na ginagawa mo, hindi yan mawawalan ng kabuluhan. Kaya kapatid, nangangailangan ang church po natin ng manggagawa sa kalasyaw. Kung meron po kayong mga kapatiran o meron po kayong mga anak na magaling umawit, i-involve nyo po sila. Kung meron naman po kayong mga apo na marunong sumayaw, involve nyo po sila. At tayo po mga nanay na mapinagpala na kalakasan, ba't di po natin minsan mauna po tayo sa church at tayo po mag-ayos ng upuan, tayo po ay magwalis-walis po dyan. At least alam niyo po, hindi niyo po sa amin ginawa po yun, ginawa niyo po yun sa ating Panginoong Jesus. Amen? Amen po? Amen. Kaya kung magsasawa ko anong bagay na ginagawa mo sa Lord. Kasi sabi ng Diyos, sabi po ng Diyos, labor is not in vain. Hindi mawawala ang kabuluhan ng mga bagay na ginagawa mo. Kahit pa sabihin mo ang ministry mo ay taga-ayos ka lang talaga ng bangko, huwag mo sisibihin niya na taga-ayos ka lang. Hindi mawawala ang mga bagay na ginagawa mo pagdating sa Kahit sabihin mo taga-ayos ka lang, taga-linis ka lang ng CR, hindi mawawala ng kabuluhan. Hindi mawawala ng kabuluhan yung bagay na ginagawa mo. Kasi bakit po? Yan ang gusto ng Lord, yung pinaglilingkuran siya. Ang ayaw ng Lord, yung naglilingkod ang isang tao, ang gusto lamang ay palakpakan siya. Ayaw po ng Lord po yun. Ang ayaw po ng Diyos, yung naglilingkod ang isang tao na gusto niya lang makita kung ano yung kagalingan niya, kung ano yung talento niya. Amen? Sabi po, ang totoong
iligtas ng Panginoon, dapat po yan ay merong paglilingkod. Amen. Naalala ko nga po na meron po kaming kasama po dun sa Manila. Meron po kaming kasama na ang galing niyang umawit. Sobrang galing niya umawit talaga. Pag narinig mo pa lang talaga yung balay, yung tinig niya, tumatayo na talaga yung balahibo namin. Yung buhok ko nga po, feeling ko nakaganyan lagi. Pag naririnig po namin yun, eto po yun, syempre, pag naglingkod ka sa Lord, hindi lamang mga awit ka. Dumating po yung time na sinubukan po siya na, sabi po ng isang kasama namin, Brad, pwede bang pakiayos mo itong bagay ko? Eh sabi po niya, ay bakit ako? Bakit ako mag-aayos niyan? Bakit ako maggagawa niyan? Hindi ko trabaho yan, mga awit kaya ako. Yun ang sabi niya. Pero alam niyo po, point ko po dito. Hindi ka naglilingkod sa Lord para makilala ka lang. Hindi ka naglilingkod sa Lord para ipakita mo lang kung ano yung talento mo. Naglilingkod ka sa Lord para bakit gusto mo paglingkuran yung Diyos na nagbigay sa'yo ng tunay na kaligtasan. Amen! Amen? Amen! Kasi yun po sabi niya, hindi ko trabaho yan, mga awit lang ako, bakit ko gagawin yan? Ibig sabihin yun, hindi siya totoong naligtas. At ibig sabihin po yun, hindi siya totoong naglilingkod sa Panginoon Jesus. Amen? Amen! Kasi ang paglilingkod sa Lord, hindi kailangan palakpakan ka. Ang paglilingkod sa Lord, hindi kailangan makilala kang magaling ka. Ang gusto ng Lord, ang paglilingkod na ginagawa natin, gusto ng Lord, yung merong mababang kalooban. Amen! Kahit sabihin mo taga-ayos ka ng upuan, nakikita ng Lord yan. Amen! Kahit ba sabihin mo taga-walis ka lang, taga-punas ka lang, nakikita ng Lord yan. Sabi ng Lord, lahat ng iyong ginagawa ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Kaya kapatid, umaatin na kayo dito nagpupunta na kayo sa church, naglilingkod na po kayo sa ating Panginoong Hesus. Bakit hindi natin buksan kung ano po yung special gift na ibinigay sa atin ng Lord? Bakit hindi natin ito buksan? Ano pa, Lord, yung pwede kong maibigay? Lord, ano pa ba yung pwede kong gawin sa'yo para makapaglingkuran kita? Gusto ng Lord, buksan mo kapatid yung special gift na ibinigay sa'yo ng Lord. Matthew chapter 6 verse 1 to 4. Mag-ingat kayo at baka ang paggawa ninyo ng mabuti ay pakitang tao lamang. Tingnan niyo po, dito pa lang po ay binababalaan na tayo. Sabi ito, mag-ingat kayo at baka ang mga paggawa ninyo ng mabuti ay pakitang tao lang. Sapagkat kung ganyan ang ginagawa ninyo, wala kayong matatanggap na gantimpala mula sa inyong amang nasa langit. Kaya kapag nagbigay kayo ng tulong, huwag ninyong itong ipamalita gaya ng ginagawa ng mga pakitang tao roon sa mga sambahan at sa mga daan upang purihin sila ng mga tao. Ang totoo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kung magbibigay kayo ng tulong, huwag ninyo ito ipaalam kahit sa ipinakamatalik ninyong kaibigan upang maging lihim ang pagbibigay ninyo. Ang inyong amang nakakakita sa ginagawa ninyo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa inyo. Ibig sabihin, kung ano daw po yung mga tulong na ibinibigay mo o kaya kung ano yung paglilingkod na ginagawa mo sa loob ng church na ito, huwag mong ipagsasabi. Kasi pag sinabi mo yan, naibigay na yung gantimpala sa'yo. Pero kung lihim mo lang ginagawa yan ang pinaglilingkuran ng Lord, alam niyo po ba, ang Diyos ang nakakakita sa'yo. Kung naglilinis ka ng CR, naglilinis ka ng church, nag-aayos ka ng upuan, ang Diyos ang nakakakita sa ginagawa mo na siya ang magbibigay ng gantimpala para sa iyo. Alam niyo po yung mas malalim daw po na paglilingkod na pwede natin gawin sa Panginoon? Ano daw po ba yung mas malalim na paglilingkod na pwede natin gawin sa Panginoon? Marami po siguro dito na dito sa atin na matagal na sigurong naglilingkod sa Lord. Kung sabihin natin may 3 years, may 5 years, may 10 years na matagal na naglilingkod sa Lord. Alam niyo po, yung pinakamalalim daw po na paglilingkod sa Panginoon, yung pinakamalalim, sabi po dito, deeper serving in secret. Yung pinakamalalim na gagawin mong paglilingkod sa Panginoon, deeper serving in secret. Yung walang nakakaalam kung ano yung ginagawa mo. Kahit walang nakakakita,
Amen? Kasi Amen. bakit po, yan yung gustong-gusto ng ating Panginoong Hesus. Give in secret in your Father who sees in secret. Secret will reward you. Sabi po yan sa Mateo chapter 6 verse 4. Pray in secret in your Father who sees in secret will reward you. Sabi po dyan sa verse 6 po. Fast in secret in your Father who sees in secret will reward you. Sabi po yan sa verse 18. Bakit? Ano po ba yung ipinupunto po ng ating Panginoong Hesus po dito? Ano pa ba yung gusto niyang ipakita sa mga bagay na ito? Sabi po dito, Jesus is addressing the issue of authenticity and motives. Ano po ba talaga yung motibo mo para paglingkuran ng Diyos? Amen? Ano ba yung tinitingnan ng Diyos sa paglilingkod? Walang iba kundi yung motibo natin. Ano ba yung motibo mo para paglingkuran ng Diyos? Amen? Minsan, natutuklasan na natin yung gift natin eh. Kaya lamang, hindi pa natin binubuksan kaya yung motibo nawawala pa. Amen? Amen. Ano ba yung may gift ngayon? Kung may gift ka ngayon, ngayon makikita mo na pwede pala yun. Pwede pala to. Kung malalaman mo na may gift ka, masasabi mo, ay Lord, pwede pala to Lord. Pwede pala akong maglingkod sa Lord kasi ito yung bagay na gusto kong gawin Lord. Ito pala yung ibinigay mo sa akin. Kasi alam niyo po, gusto po na maging bahagi tayo ng ating Panginoong Hesus. Maging bahagi ng gawain ito, maging bahagi ng worship, maging bahagi ng mga bagay na ginagawa po natin sa Lord. Yun po yung gusto ng Lord, maging bahagi po tayo. Amen? Amen! Kasi ang gusto ng Lord, paglingkuran po natin siya, ang gusto ng Lord, makita niya kung ano yung bagay na pwede mong gawin para sa Kanya. Amen! Hindi kailangan ng Lord na makita niya kung anong kagalingan mo. Ang gusto ng Lord, ang gusto niyang makita kung paano mo siya paglilingkuran at anong motibo mo para paglingkuran ang ating Panginoong Hesus. Amen! Amen? Amen! Kasi alam niyo po, dapat makita po natin yung special gift na yun. Amen po. Kailangan ang paglilingkod natin sa Lord, kailangan talaga yung talagang taos-puso. Kailangan talagang kitang-kita sa atin. Nakita ng Lord yung motibo mo. Ano ba yung motibo na yun? Lord, kung bakit, Lord, ako naglilingkod sa'yo, ang motibo ng paglilingkod ko, Lord, dahil niligtas mo ako, Lord, bilang pasasalamat, Lord, motibo ko, Lord, paglingkuran kita ng buong puso. Yun ang gusto ng ating Panginoong Hesus. Amen? Amen. Kasi bakit po? Sa paglilingkod po kasi, puso ang buhok. Kung bakit gusto ng Lord, kung ano yung motibo ng puso mo, kasi bakit po, ang paglilingkod, puso ang puhunan. Amen? Amen. Sabihin mo sa iyong katabi, ang paglilingkod, Ang paglilingkod, puso ang puhunan. puso ang Kasi kung puhunan. hindi mo pupusuan yung ginagawa mo sa Lord, hindi ka makakapaglingkod sa Lord. Kung hindi mo gugustuhin na maglinis ng church, kung hindi mo gugustuhin na magwalis ng church, kung hindi mo gugustuhin na magayos ng upuan sa church, wala yan sa puso mo. Ibig sabihin yan, hindi ka totoong naglilingkod sa Lord. Amen? Sabi po dyan, sa paglilingkod, puso ang puhunan. Amen. Amen? Sabihin mo rin sa iyong katabi, puso ang puhunan. Puso ang puhunan. Hindi yung talento ang puhunan. Amen? Amen. Puso ang puhunan natin sa paglilingkod, hindi ang ating mga talento. Hindi ang talento mo, hindi ang kagalingan mo, ang puhunan mo sa paglilingkod sa Lord, kundi ang puhunan mo sa ating Panginoon Sus, kailangan puso. Amen? Amen. Puso ang kailangan ang maging puhunan natin sa paglilingkod sa Panginoon. Oo, magaling. Oo, nagpapasalamat tayo sa Lord dahil mayroon kang talento. Oo, nagpapasalamat tayo sa Lord kasi nagagamit mo na magaling kang umawit. Salamat sa Lord kasi bakit po? Nagagamit mo dahil para sa Panginoon. Amen? Amen. Amen po? Amen. Alam niyo po, gusto ng Lord paglingkuran po natin siya. Kailangan puso ang puhunan. Pag naglingkod po tayo sa Lord, ang gusto po ng Lord, makikita yung motibo ng puso natin. Ano po ba yung motibo ng puso natin? Walang iba kundi paglingkuran ang ating Panginoong Hesus. Amen? Amen. Kahit sabi po dyan, God doesn't want to sacrifice, He wants our heart. Sabi po sa Hosea chapter 6 verse 6,
Sapagkat hindi ang inyong mga handog ang nais ko, kundi ang inyong pagmamahal. Mas nanaisin ko pang kilalanin ninyo ako kaysa sa mga mag-ali kayo na mga handog na sinusunog. Ano po ibig sabihin po nito? Sabi po diyan, sapagkat hindi ang inyong mga handog ang nais ko, kundi ang inyong pagmamahal. Mas nanaisin ko pang kilalanin ninyo ako kaysa sa mag-ali kayo na mga handog na sinusunog. Kasi po ng araw po, di ba, ang paghahandog po nila ay sila po ay naghahandog po ng yung mga hayop, yung mga alagang hayop po nila. Yun po yung kanilang hinahandog. Sa panahon po natin, sa generation po natin ngayon, mas sabi ng Lord, mas nanaisin pa daw po niya yung ating pagmamahal. Hindi daw niya kailangan yung mga handog na ating sinusunog. Ang gusto ng Lord, yung pagmamahal. Kaya sabi nga po kanina, ang pahunan sa paglilingkod, ang puso. Kasi ang gusto ng Lord, ang nais ng Panginoon sa ating paglilingkod, yung makita niya na meron tayong pagmamahal sa mga bagay na ginagawa mong paglilingkod sa ating Panginoong Jesus. Amen. Amen. Awit 51 verse 16 to 17. Hindi naman mga handog ang nais nyo mag-alay man ako ng mga handog na sinusunog, hindi rin kayo malulugod. Ang handog na kalulugod sa inyo ay pusong nagpakumbaba at nagsisisi sa kanyang kasalanan. Ito ang handog na hindi nyo tatanggihan. Ano po ulit sabi dito? Hindi naman mga handog ang nais nyo. Mag-alay man ako ng mga handog na sinusunog, hindi rin kayo malulugod. Ang handog na kalulugod sa inyo ay pusong nagpapakumbaba at nagsisisi sa kanyang kasalanan. Ito ang handog na hindi nyo tatanggihan. Anumang bagay na hinahandog mo sa Lord, anumang paglilingkod na ginagawa mo sa Panginoon, ang hinahanap ng Diyos, yung may pusong may pagpapakumbaba, yung pusong nagsisisi sa mga kasalanan, yun daw po pala yung handog na hindi kayang tanggihan ng ating Panginoong Hesus. Kaya kapatid, lahat ng ginagawa ninyo, gawin ninyo ng may pagmamahal. At ang ginagawa mo, gawin mong may pagmamahal. Amen! Lahat ng ginagawa ninyo, gawin ninyo ng may pagmamahal pagdating sa ating Panginoong Hesus. Kahit taga-ayos ka lang ng upuan, gawin mo yan ng may pagmamahal pagdating sa Lord. Amen? Kahit taga-walis ka lang ng church, gawin mo yan ng buong buo ng may pagmamahal pagdating sa ating Panginoong Hesus. Bakit po? Ang lahat po kasi ng ating ginagawa, kailangan mahalin po natin yan. Anumang bagay na ginagawa mo sa church, kailangan mahalin mo yan. Mahalin mo yung kapatiran mo. Mahalin mo yung katabi mo. Mahalin mo yung pastor mo. Amen? Amen. Kasi lahat ng ating ginagawa, hindi mawawala ang kabuluhan. Amen? Amen. Kapag tama yung puso po natin, ang Diyos ang makakakita po niyan. Pag tama yung puso natin, ang Diyos ang magpupromote sa iyo. Amen. Kung tama yung puso mo, ang Diyos ang nakakakita niyang kapatid, ipupromote ka. At ang Diyos ang magbibigay ng mga bagay na gustong gawin mo pagdating sa Kanya. Amen? Amen. Kasi alam niyo po, ang Diyos, pag nakita niya yung puso mo, ang Diyos na may bahalang mag-promote sa atin. Kapag ipipromote tayo ng ating Panginoong Hesus, kailangan ibigay natin yan ang buong puso pagdating sa Panginoon. Kasi bakit po? Mahalaga po, ang tinitingnan po ng Diyos, walang iba kundi ang ating puso. Hindi tinitingnan ng Lord kung anong kagalingan mo. Hindi tinitingnan ng Diyos kung mapera ka. Hindi tinitingnan ng Diyos kung mayaman ka. Hindi tinitingnan ng Diyos kung anong meron ka. Ang tinitingnan ng Diyos, yung merong puso na may pagpapakumbaba at pusong magsisisi sa mga kasalanan na ginawa natin sa ating buhay. Amen? Amen. Kaya ang mahalaga po, tinitingnan ng Diyos, kundi ang puso, sabi nga po sa Colossus chapter 3, verse 22 to 24, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Uulitin ko po, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao, sapagkat si Kristo ang Panginoon, pinaglingkuran ninyo ay pinaglingkuran ninyo at alalahanin ninyo ang pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang nilaan para sa inyo. Sabi po niya, hindi man po ako, hindi man po si pastor, hindi man po niyang kapatiran ang inyong pinaglilingkuran, kundi ang ating pinaglilingkuran, kundi ang ating Panginoong Hesus. Amen. Amen. Alam niyo po ba, pag ating pinaglilingkuran po ang ating Panginoong Hesus, alam niyo po, siya nag-lead sa mga bagay na nangyayari sa ating buhay.
Amen po? Amen. Kasi ang ating Panginoong Jesus, pag naglingkod po tayo sa Kanya, siya yung maglilid sa'yo eh. Ano mang bagay na hindi mo kaya, sabi ko nga po, may special gift ka na hindi mo pa na-open, nakabalot pa yung regalo na yon. Ibig sabihin, pag ikaw ay gusto mong maglingkod sa Lord, ang Lord ang maglilid sa'yo sa mga bagay na gusto mong gawin para sa Kanya. Amen. Amen po. Amen. Sabi nga po sa Matthew chapter 6 verse 4, that your serving may be in secret, and your Father who sees in secret will reward you. Sabi po dyan, hindi naman mawawala yung mga bagay na ginagawa mo pagdating sa Panginoon. Ano mang bagay na ginagawa mo, pagtatanim mo yan lang sa Lord. Ano mang bagay na ginagawa mo paglilingkod sa Lord, pagtatanim lamang yan pagdating sa future mo. Yung bagay na paglilingkod na ginagawa mo sa Lord, pagtatanim ka lang para sa pamilya mo. Kung ikaw ay naligtas ng Lord, nagtatanim ka lang para dun sa pamilya mo na gusto mong iligtas ng Diyos. Amen po? Amen. Amen? Pagtatanim lang po yan para tayo ay umani sa mga bagay na ginagawa po natin pagdating sa ating Panginoong Jesus. Bunga po yan ng mga bagay na ginagawa po natin. Paano mo yung bagay na gusto mong gawin sa Lord? Bunga po yan. Bakit po? Hindi po ito mawawala ng kabuluhan. Ano mang bagay na ginagawa mo, hindi ito mawawalan ng kabuluhan pagdating sa Lord. Bakit po? Ngunit magpakatatag kayo at huwag masiraan ang loob. Gagantimpalaan kayo dahil sa inyong mga ginagawa. Ano mang bagay na ginawa mo sa Lord? Kung gusto mo maglingkod sa Lord, sabi ng Lord, magpakatatag kayo at huwag masiraan ang loob. Gagantimpalaan kayo dahil sa inyong mga ginagawa. Ano mang ginagawa mong paglingkod sa Lord, ano mang kagustuhan mong paglingkuran ng Lord, gagawin mo yan sa Panginoon dahil alam mo na magiging matatag ka at alam mo, gagantimpalaan ka ng ating Panginoong Isus. Amen. Magtatanim lang sa Lord yan. Amen. Ang Lord nagtanim ng kaligtasan sa atin, ibinigay niya yung kanyang buhay para sa atin. Tinaniman tayo ng Lord kung bakit tayo nagkaroon ng kaligtasan. Ngayon kapatid, nananawagan ng Diyos sa hapon na ito. Kung gusto mo na maglingkod sa Lord, malaya mong paglingkuran ng Lord. Sabi ko nga po, hindi lang sa paglingkod na makikita na nagpipreach ka. Hindi lang makikita sa paglingkod na ikaw ay umaawit. Hindi lang makikita sa paglingkod sa Panginoon na ikaw ay sumasayaw o tumutugtog. Ang gusto ng Lord, marami pa tayong special gift na hindi pa natin nabubuksan. Hinalimbawa ko lang po kanina, kahit taga-ayos ka ng upuan, gagantimpalaan ka pa rin ng Lord. Amen? Amen. Kaya sa hapon nito, ang Lord, nananawagan po siya. Ang gusto ng Lord sa lugar ng Kalasyaw ay meron magkaroon ng manggagawa sa church nito. Marami po kayong mga taga-Kalasyaw po dito. Hindi po kayo dinala ng Diyos po dito para umupo lang. Naniniwala po ako, merong ibinigay ang Diyos sa inyo na special gift na hindi nyo pa lang po nabubuksan. Buksan mo na yan, kapatid, para makita mo kung ano ba ang gustong gawin ng Lord sa iyo. Ano ba yung gusto ng Lord sa paglilingkod? Sabi ng Lord, puso. Ang totoong may kaligtasan at totoong nagmamahal sa Lord, ang kasunod po niyan ay merong paglilingkod sa ating Panginoong Hesus. Amen. Sa hapon na ito, kasiyahan po ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga salita at dalangin ko po na merong tumugon sa bawat panawagan na ginagawa ng ating Panginoong Hesus sa church na ito. Kailangan po 3 years na po tayo sa Kalasyaw. Kailangan po meron na po tayo mga manggagawa, mga nanay, marami tayong pwedeng gawin para tayo ay maglingkod sa Lord. Hindi ka dinala ng Lord dito para taga-upo lamang. Dinala ka ng Lord sa lugar nito para paglingkuran ang Diyos na buhay na pumili sa'yo. Yung Diyos na nag-design sa'yo. Yung Diyos na pumili sa'yo para paglingkuran mo siya. Mga nanay, marami tayong pwedeng gawin. Kahit sabihin mo hindi ka marunong umawit, hindi ka marunong mag-share ng salita ng Diyos, marami tayong bagay na pwedeng gawin para masabi natin na gusto natin
paglingkuran ang ating Panginoong Hesus. Yung mag-akay ka lang ng mga kapitbahay mo, paglilingkod na sa Lord yun. Amen. Amen? Amen. Yung alam mo na anak mo may talento at sinali mo sa choir, inimbold mo sa gawain ng Diyos, gift na po ng Lord po yun. Mga nanay, marami po tayong pwedeng gawin sa church na ito. Kung gusto niyo pong paglingkuran ng ating Panginoong Hesus, sa hapon na ito, kasihan po ng ating Panginoong Hesus ang kanyang panawagan. Sa abangalan ng ating Panginoong Hesus, naniniwala ako na meron tutugon sa panawagan ng ating Panginoong Hesus. Kasi 3 years na po tayo. Hindi po lalago ang church natin kung wala po tayong manggagawa sa church na ito. Ang gusto ng Lord, tinatawagan niya ang mga taga-Kalasyaw. Ang gusto ng Lord, hindi ako naparito sa lugar na ito para hindi paglingkuran. Naparito ako sa Lord para ako ay maglingkod sa mga tao. Dahil tayo pinaglingkuran ng Diyos, iniligtas ng Diyos, mga taga-Kalasyaw, bilang pasasalamat sa Panginoon, tayo ay maglingkod sa ating Panginoon Jesus. Amen. Kahit sabihin natin tagawalis lang po tayo, paglilingkod na po yun sa Lord yun. At makikita mo, once nakita ng Lord ang puso mo na gustong maglingkod sa Lord, ang Diyos naman ang magbibigay ng kakaibang promotion para sa iyo. Amen. Kaya sa hapong ito, ngayaan ko po kayong tumayo. Kung may